division ng ating school supplies. Pero isinabay po namin yung KK Assembly. So ano nga po ba yung KK Assembly? So sa KK Assembly po, ipapaalam po namin sa inyo yung status po ng mga proyektong aming ginawa at i-implementa para sa taong ito. Unahin na po natin yung ating sports league. So kung batid po ng lahat na nasa dulong parte na po tayo ng ating 2024 Malinaw Sports League. Pero dahil sa pabago-bagong panahon at dala na rin ng bagyong kanila, minove po natin yung championship this coming weekend. So, sa mga players po natin ng basketball and volleyball, please free your schedule po this coming Friday, Saturday, and Sunday for our championship. Okay. Yeah, dito po muna tayo lahat kasi di ba nga? Sige. Ayan, in regards po sa ating Malinaw Sports League, kung napapansin po natin, aminado naman po kami na marami po talagang changes, maraming adjustments yung nangyayari sa term po namin from the previous administration. So unang-una dito, ayan yung mga changes sa bracket league, kung napapansin natin, yung juniors, mas dumami sila. Kasi sa totoo lang, technically, ang sangguniang kabataan po, ang sabat lamang po namin ay ang 15 to 30 years old. Ayun lang po talaga yung nasa batas na edad na ang taas ng sabat ng SK. So ngayong liga, inapol po namin yung lahat dito kung saan mapapansin po natin, mas nag-focus po tayo sa husay at galing ng mga kabataan na edad 18 to 30 years old sa junior. So dito po tayo mas mag-focus, dito po kami nagbigay ng nag-focus yung taga kasi nandito po talaga yung kabataan, yung mga edad ng kabataan. Kaya isa po yun sa malaking pagbabago na nangyari sa ating liga. So, ayun po yung isa type po ng liga. So, dahil po sabi nga, abangan po natin yung mangyayaring finals po, Battle Royale Championship na gaganapin this weekend sa lahat po ng divisions ng liga. Ayan. Tapos sa awarding ceremony po pala na gaganapin po yun sa championship na araw, Sunday po ang awarding. Kasi gusto po namin mas mabigyan po ng highlight yung awarding po natin para mas nakikitaan po natin yung mga kabataan, yung mga players po natin na bigyan ng parangal sa ipinakita nilang galing itong liga. Ito. Yun lang po para po sa liga. So, po. Next. So, next project po ng Sangguniang Kabataan for this year is yung Linggo ng Kabataan. So, aware po ba tayo sa Linggo ng Kabataan? So, ayan. So, yung Linggo ng Kabataan po ay ginaganap sa unang linggo po hanggang ikalawang linggo ng Agosto. So, ang ST po ay mayroong inyandang iba't ibang proyekto na sana po ay inyong puntahan, inyong baluhan dahil ginawa po namin ito para sa inyo. So, next is this project po, Balik Eskwela. So, ayan, dito po sa Balik Eskwela naman po, changes pa rin po sa aming term kung saan grade 9 to 12 lamang po yung sakot po namin. Kasi po, yung ibang grade level naman po, sakot po siya ng barangay level na pinagmumunuan ng ating General de la Cruz and Council. Mas, ayan. So, ayan. Kasi expect na namin na maraming mga magulang na magtatanong kung bakit hindi kasama yung mga anak nila na grade 8, na mga elementary. Kanina, ginanap yung bigay nila ng school supplies. So, sa college naman po na isa rin pong event na sa po ng Sangguniang Kabataan, sa college students po, meron po nakalaan na project ang SK na hiwalay po sa ibang grade level. So, abangan po natin yan kasi nakaline up po yan for this year. Next. Ayan. Next po na gaganapin din po this year na project is yung po na this is HIV awareness or reproductive seminar po natin na gaganapin na connected po siya sa mga susunod po na project ng SK. Dito po sa ating seminar,
which is Pure Love, is magkakaroon ng privilege na makasali sa mga activities na naka-line up for Linggo ng Kabataan. Sa Linggo ng Kabataan, dahil nga po nasabi ni Cedric, marami po kaming projects na naka-line up dito para mag-enjoy po tayo lahat kasi linggo po natin yun, ang Linggo ng Kabataan. So meron po tayo itong one-day league sa volleyball, meron po tayong e-sports, tournament, ano ba ba?